Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Monsenyor Manny Ballesteros, alas 8:12. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Daming marites talaga, ano ha? Ayan, ang Pangulong Marcos po nasa Malacanang. Ayan, wala po sa Singapore. Kasi may mga marites na, yung si Presidente, ha? Nandun sa Singapore, ha? Inooperahan sa kanyang large intestine. Daming Bayan. Kausap si Boy Kimchi kahapon, di ba? Sino nga ba yung president ng South Korea? Ayan, yung kanyang diverticulitis po, yung problema sa sa bituka. Ayan, sa intestine. Mukhang ano lang ano ba ang ginamot mo man ng biday, ha? Abay, ang naging solusyon pala man ng IME, ha? Ayan, abay, si Manang Shirley Torrio at saka Manang Biday nagpadala pala ng maraming saluyot sa Malacanang, ha? Kaya ang almusal ng Presidente Marcos ngayon saluyot sa umaga, saluyot sa tanghali, saluyot sa hapunan. Daming Bayan. Ayan, actually ang Pangulo, anong report ni Let kanina, ha? Mag-i-inspection daw po sa Kamuning Footbridge at busway dyan sa Quezon City. Daming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Ayan, dami talagang marites din, kaya dapat hanggat hindi po ibinabalita sa mainstream media, ayan, modesty aside po, mahabigan huwag kayo masyadong magpapaniwala kasi maraming marites. Ayan. Ano pa ba? Si Secretary John Vic Remulla, ayan, klinaro na. Ayan, para hindi nababahala po yung mga taga Bulacan, ha? Ayan, para hindi naman masyadong ginugulpi ng mga kalaban sa politika ni Governor Daniel Fernando. Ayan, hindi naman daw ginulpi. Ayan. Kaya talaga, siguro, wala. Ayon sa ating bubitin, napagsabihan, pero hindi naman ginulpi, ha? Ng Secretary John Vic ang gobernador ng Bulacan, Daniel Fernando, ha? Alam mo medyo may angas ng konti si Secretary John Vic, pero hindi naman siguro aabot ng ganyan. Daming Bayan. Uy, may mga austerity measures na ang Pangulong Marcos at isa po sa mga binabalak ay sa pagtitipid sa kuryente, energy, abay may minumungkang pinag-aaralan po yung 4-day work week, ha? Abay, paano ba ang epekto sa ating ekonomiya na Mr. Idol Sergio Ortiz Luis ng ECOP? Abay, parang di ba agrabyado rito Secretary Benny Laguesma ang mga ang mga arawan natin mga manggagawa. Kasi alam po yung mga arawan natin mga workers, employees, no work, no pay yan, ha? Paano kung 4-day work week, ha? Abay, 3 araw silang walang sweldo. Daming
Bayan. Malalaman natin yan, alamin nga natin ang latest muna sa Malacanang. Abay, nandun, andyan ba talaga ang presidente? Ha? Yan, ang Pangulong Marcos mag-i-inspection sa bagong Kamuning Footbridge at Busway. Gigibain na ba talaga yan? Sino ba kasing kaninong bright idea nga ba yan yung nagpatayo na napakataas na na footbridge dyan sa EDSA po, mga kaibigan. Dyan sa may malapit sa DCWB at Channel 7, yung pagitan ba ng Timog at saka Quezon Avenue. Alamin natin ang latest mula kay Arrest number 14. Ang presidente ba ay nandyan na? Arrest 14, let Narciso please come in. Parang public works secretary na ang presidente ngayon. Miss Let please come in. Lakay wala pa siya. Wala pa. Ayan. At inaabangan na nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa EDSA Kamuning. Nakatakda kasi yung inspection ng Pangulo itong bagong Kamuning Footbridge at Busway. Matatandaan iniutos ng Pangulo ang pagtanggal o paggiba doon sa binabanggit nila kahit controversial na EDSA Kamuning Footbridge dito sa Quezon City. Sobrang taas kasi nito at matarik ang hagdan, kaya pahirap sa commuters, lalo na sa senior citizens at persons with disabilities. Pero ngayon, papalitan na ito ng mas maayos, mas mababa at mas pedestrian-friendly na footbridge na may elevator at konektado sa elevator, ha? Ito ay mas mababa doon sa dating Kamuning Footbridge, pero ito may elevator pa. At ang hakbang na yan ay bakit ang layunin ng administrasyon na ayusin ang mga infrastruktura sa Metro Manila para mas maging ligtas at komportable sa publiko. Alas na inaasahan na si Pangulong Marcos dito. Ayan na. So, gigibayin na yung yung dating footbridge diyan sa Kamuning, Miss Let. Lakay. Yung kung tawagin ay Mount Kamuning. Nakatayo pa sa ngayon, pero ang sabi ni Secretary Vince Dizon kanina ay as soon as possible, gigibain na rin. Kasi hinintay lang na matapos at magbukas itong bagong footbridge. Kasi yun pa rin yung ginagamit natin. Pero ngayon, ayan, dahil may bago na ng footbridge, ay gigibain na yung luma. Kawawa naman yung laking gastos niyan. Kaninong bright idea ba yun? Sino ba architect niyan? Sino bang nag-design kasi yan? Kaninong administrasyon ba na ito yung Kamuning Footbridge na yan, Miss Let? Matagal na yan di ba? Kung nagpatayo. Kaninong administrasyon ba yan? Oo. Napakataas talaga. At sabi sa atin na kay kanina ay mukhang mula doon doon sa dating footbridge na yan ay maglalakad si Presidente papunta dito sa bagong footbridge. Ayan, live ba yan? Si Presidente ba ito itong naglalakad? Sino yan? Wala pa siya. Pero, ano yan? File video ba ito? Akala ko nandyan na siya. Ngayon niya, hindi ko alam kung ano yung video na nalakad. Ayan. Pero may kuha ako dito sa sino ba ito? Kamuning Busway. Aha. Oo. Pero mamaya pa si Presidente, alas 9 palakay. Ayan. Sino itong kahawig niya naglalakad dyan na tumitingala sa footbridge? Kaninong footage yan, Malo? Dito lakay. Aha. Ang opisyal na nandito lakay ay si Transportation Secretary Giovanni Lopez at si DPW Secretary Vince. Ayun. Okay. Ayan. So, magkano yung yung itatayong panibagong footbridge? Gastos na naman yan. Sana maayos na yan, ha? Sana permanent na yan. Baka mamaya gigibain na naman at papalitan na naman. Hindi na siguro lakay, tapos na. Ayan, maganda naman yung bagong footbridge. At binabagit mo, may elevator pa ito. So, mas komportable. Yung bang lalo na sa mga senior at PWD. Yung bang footbridge may ano ba yan? May shade, may bubong ba yan? Meron lakay. Meron. Oo, meron. Kailangan babantayan dyan baka. Ito, ang sabi ay higit 87 million pesos. Ilan? 87 lakay. Mahal pala yan. Kondong ginamit dito, lakay. Yung dati kasi, kapag dito sa Busway lakay, kapag pupunta ka dito sa EDSA Communication, dun ka bababa sa may istasyon ng MRT. Pero ngayon, itong footbridge, nandito na mismo. So pagbaba mo ng footbridge, nandito ka na sa Atlee. Aba, di maganda. Ayan, oo.
Anyway, Convenient lakay. at siguro sana bantayan din yan, lagyan ng ilaw at huwag hayaang tirhan ng mga, alam mo, hindi masyadong matao kasi dyan, di baka mamaya may mga tumira na naman dyan sa footbridge na yan, o kaya ay gawing tindahan. Baka wag naman sana lakay kasi. Magtayo na. Ayun na, binabakit Mga sidewalk vendors yan. Maayos talaga, maganda yung pagkakagawa ng bagong footbridge. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Lenta. Good morning, balik mo na sa lakay. Damdamin Bayan. So ayan na po mga kaibigan, papalitan na ayan yung lumang Kamuning footbridge dyan po sa may EDSA. Ayan, Quezon City sa may Kamuning. Kaninong bright idea nga ba? Taas-taas, ano? Hindi na pinakinabangan mga kaibigan. Pero sandali lamang at nasa ating linya ang President Employers Confederation of the Philippines, ECOP. Abay, tanungin nga natin kung sila ba ay sang-ayon sa 4-day work week na iminumungkahi. Ayan, pinag-aaralan ng Malacanang ng presidente na ipatupad bilang bahagi po ng pagtitipid. Ayan, sa energy ngayong meron tayong crisis ngayon sa langis dahil nga sa gyera sa Middle East. Si Mr. Sergio Luis Ortiz. Mr. Sergio, sir, magandang umaga po sa inyo, Idol, sir. Good morning. Ay, magandang umaga sa iyo lakay. Magandang umaga sa mga nanonood sa atin. Aha, ayan. Pasensya na po, naabala ko yung pag-golf mo. Anong hole ka na ba ngayon? Wala, papunta ako ng opisina. Ganun ba? Akala ko nag-golf ka ulit eh. Ayan. Anyway, Mr. Sergio, sir, ayan. Ano po ang tingin po ng ECOP? Ayan, ano ang epekto sa ating ekonomiya? Maganda po ba ito? At ano ba yung mga advantages at disadvantages nitong 4-day work week kung ito po ay maipatupad, Mr. Sergio, sir? Alam mo, hindi ngayon lang pinag-uusapan dyan eh. Meron pinag-uusapan na rin yan eh. Meron mga advantages na definitely. Siyempre, makakatipid sa theoretically, makakatipid sa gasolina kung hindi magmomoling yung mga hindi magtatrabaho o mamamasal-masal kung saan. Technically also, it could yung family life nila haba, no? Pero alam mo, itong maraming dapat ayusin kung ito ipapatupad on extreme emergency siguro. Kailangan lang siguro hindi compulsory, kailangan voluntary. Saka meron kasi mga no for you na compete all eh. Lalo halimbawa yung healthcare, yung mga hintuyan, no? Yung mga retail natin, yung government service, di po pwede hintuan yan. Pagkakisyo mga nagdidil sa kanila, especially customs, So, meron mga advantage and disadvantage. Basta importante lang. At yung mga medical issues din, no? Pagkabaga niya, may overtime. Ayan, Tapos, additional na tao. Meron mga kailangan mag-hire sila ng additional na tao. Pag nag-hire sila ng additional na tao, i-permanent yan pag tumagal. So, pag-o-tabi na lang siguro yung mga tao nila, no? Tapos, yung mga quotation, mga mapipervisyo rin. So, kailangan talagang pag-aralan. The best way to do that is talagang experiment po. Depende sa industry, depende sa I think it's all. Kaya kailangan siguro voluntary or voluntary basis baka pwede. At saka case-to-case basis siguro base sa industry. Ano po, Mr. Sergio, paano yung para sa construction halimbawa, 4-day work week ang construction. Ang construction workers, arawan yan. Kawawa naman sila, hindi po ba? Ayan. Kawawa naman. At sa mga factories. Ang maapektuhan niyang masyado dahil sa cost, yung micro industries, yung maliliit. Hindi naman sila pwede magdagdag ng additional kung gusto nila ng ganyan from their work. So, dadagdag sila tayo. Maliliit lang ito mga ito.
additional cost sa kanila yun. Yung mga malalaki, Mm-mm. they can always experiment with it, ano? Mhm. Yung the likes of mga SN, the likes of pwede mag-experiment yun. They can do some alternative way of doing that. Opo. Di pa ba kinukonsulta ang sektor ng mga employers sa Mr. Sergio Ortiz Luis, sir? Ayan na dito sa issue ito para at least maplantsa na. Ayan kung ano ang dapat gawin, mapag-usapan sa panig ng private at government sector. Wala pang consultation ginagawa. Ikaw una nagkonsulta sa amin. Opo, ayan. Basa lang namin, narinig lang namin. Pero previously, nagkaroon na rin po tayo ng mga crisis na ganito nung araw di ba? Sa iba't ibang administrasyon Na-implement na po ba noon? Matandaan niyo po ba kung na-implement po itong ganitong pagbabawas ng pasok ng ating mga empleyado? Ayan, katulad itong 4-day work week. Nung merong heat wave noon, pinag-isipan yan, pero hindi rin tumuloy. Di natuloy. So, sa COVID, pinag-isipan din yan, hindi rin natuloy. Nung complicated Nung Gulf War, di ba nagkaroon din po tayo ng crisis sa langis noon? Hindi ba nagkaroon ng ganitong pagtitipid, Mr. Sergio, sir? Hindi ko natatanda kung pero ginawa nung Gulf War doon Pero pinag-usapan niya para hindi rin natuloy Ayan. In certain countries, it worked. Like Great Britain, Great Britain, Iceland, in-implement nila yan. And they did well. They did well implementing it. Ayan. Okay, pero so open po kayo. Ayan. Hindi naman sarado ang isip. Open kami, kaya lang sabi ko it cannot be mandated dahil masyado complicated. It can be, para hindi masyado magastos, di tumaas ang cost. Kailangan yung voluntary. Ayan. Naku, isang po. Yung legal aspect, i-adjust nila. Opo. Yung overtime, yung broken time, gano'n. I-adjust nila yun. Ayan. Di ba apektado ang production niyan pagka 4-day work week, Mr. Sergio, sir? It depends kung maganda pag-implement, hindi ba pero remember, yung 8 hours a day work is a traditional work sa international yan. Yan ang sinasabi ng number of hours of work na hindi masyado mapiperwisyo yung katawan at pati isip. Pag hinabaan mo, pwedeng apektado na yung productivity niya, apektado rin na health niya. Ayan. Mingan ko lang po kayo ng reaksyon na Mr. Sergio, sir. Itong report na Bureau of Treasury na 18 trillion pesos na po ang utang ngayon ng Pilipinas. Ano epekto nito sa ating ekonomiya, Mr. Sergio, sir? Nagugulat ako. May mga pinapasa pang batas ngayon na ano-anong gastos na hindi ko alam sa magagaling yung pera. Meron pang nabasa ako noong the other day na pinusulong na 3,500 a day na sustento sa mga walang bahay. Saan natin kukunin yung pera na yun? Magandang pakinggan, pero uutangin na naman ba natin yun? Naku, yan ang mahirap, ha? So, ano nga suggestion po ng ECOP, konting tipid, bawas-bawas mo na ng pangungutang, Mr. Sergio, sir? Totoo yun. At yung walang pera, kung gusto nila isole, marami naman na akong kolekta na. Tama yung kay Presidente, yung bawas ng excise tax, at saka yung sa electricity at sa fuel. Alam mo, yung mga katabi nating bansa, sinusuportahan nila, sinusubsidize sa electricity fuel. Tayo tinataksan pa natin. Baliktad po kaya tuloy hindi tayo maka-imbita ng maraming investors dahil nga sa mataas ang kuryente. Totoo yun lang totoo yun. At saka yung mga incentive ba ng mga panghikayat ba sa mga sa mga investors, ayan, mga tax holidays, mga ganyan, mababang singil sa kuryente, ayan, mukhang kulang tayo sa mga ganung incentive ayan. Anyway, marami naman tayo incentive na ginawa, kaya lang masyado mababa ang
frustrating natin sa mga investors. Ayun. Nanonood sila lahat kung na magagawa natin dito sa skandalo rito. Tatakot sila rito. At tingaro sa political instability natin dahil sa ito nating sa West Philippine Sea o South China Sea. Hindi nila alam kung tayo mapapasok sa gera. Oo nga po, ayan. Balikan nga natin, ano na po ang epekto sa ekonomiya natin itong grabing flood control project scandal, Mr. Sergio, sir? Ayan, mali ko ang binagsak na ating economy at hirap ba tayong bumangon? Oo, noong araw, lagi nga namin sinasabi, ang mga investors sa pumupunta sa atin, which means jobs, sa PCCI noon, mga 3, 4, sa isang linggo, hirap na mag-entertain. Ngayon halos wala. Talaga, naku. Meron pa mga investors na papasok na sana, umatras. Naku, talaga. O meron pa nandiyan na umaalis. Naku, yun ang malungkot. So, yan natin ma-resolve ba? Ayan. Mr. Sergio, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Ay, maraming salamat sa ila kaya. Ay, teka muna. Wala na akong balita dun sa maganda mong kadi. Ayan, si... Nagkakadi pa ba siya? Si Harleen. Ayan. Umbrella girl. Umbrella girl pala. Nag-umbrella girl na. Baka ay na mag-umbrella girl ngayon, mangingitim siya. Ayan. Anyway, ayan. Mr. Sergio, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din sa nakayat sa ating mga pinipanood. Mabuhay po kayo. Daming bayan. Ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines, ECOP, Mr. Sergio Ortiz Luis. So, open po sila, Mr. President. Ayan, Apo Loverboy, ayan, NEDA Secretary RC Balisacan, abay, Manong, ayan, siguro yung mga ganyang kumpas ng presidente, dapat mabilis ang aksyon, ayan, dapat kinakausap na ang mga affected sectors, ayan, katulad ng ECOP, hindi pa sila nakakausap, nakukonsulta o kaya naimbita man lang sa ating mga meeting, ayan, Apo Presidente, mukhang nakapsot apo. Ayan, nakapoy dagiti economic managers tayo. Anyamutan. Daming bayan. Babalikan natin ilang pang mga reports, ilang pang mga issues. Ayan, mga ibang issue ngayon, ha? Kaya talaga, yung impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio, talaga naman ha? Abay, second gentleman, Kabsat, ayan, kumusta ka na, ha? Ayan, kinasana si Madriaga kahapon, anyway, pero ang mainit-init na issue pa rin ay talaga naman, itong si Congressman Bong Maria Josep Suntay. Naku, talaga naman nag-sorry pero parang hindi tanggap yung kanyang sorry kasi yung bang pagsosorry niya parang parang hindi sincere. Daming bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo, kumusta po ang mga gods of Padre Faura? Outsider o insider? Oras, Mr. Colonel Alex Ikidari Sembrano, ayan. At birthday boy, Kuyang Mr. General Willie Bonilla, ha? Birthday mo pala ngayon. Oras, ganap na alas 8:35. Ang oras na yan ay hatid sa Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy
Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Bayan. Oras, Sister L. It's 8:45. Good morning, Lakay, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong, ano na ba ngayon, Lakay? March Huwebes. 5 na agad. Oo, ayan. Grabe naman na ang bilis. Naka-move on na ba lahat kay Congressman Sontay? Charot lang. Niloloko mo ba ako? Hindi Ayan. naman. Alam- Nagtatanong lang, Lakay. Hindi. Ba't ka naka-face mask? Ayan. Allergy daw po sa aking pabangong white flower. Loko-loko talaga ito, ha? Bakit? Yung Wala pabango- hindi ka naman na may white flower eh. Oo, Tiger Balm lang. hindi white flower yung pabango ngayon eh. Sheldon yung pabango ngayon eh. Sheldon? Ayan. Hindi ko alam yun eh. Pangmayaman ba yun? Oo. Pagka nagpabango ka ng Sheldon, Sister Aha, Ella, Lakay. alam nila may kotse ka. Ayan. Ay, pabango yata yung sa sasakyan eh. Hindi kasi ako nagpapabango sa sasakyan, ganun Lakay. ba? Kasi inuubo ko sa pabango. Ayan. Nagkaka-allergy daw po sa aking pabangong white flower tsaka Sheldon. Kaya naka-face mask itong si Sister Pag L. ganun yung pabango mo, Lakay, wala talagang lalapit sa'yo. Ganun ba yun? Pagaluin mo ba naman yung dalawang yun? Hindi, light na ngayon yun eh. Ayan. May light na, may white flower na may flavor na ngayon. Ayan. Ay, ganun. Ang alam ko, Lakay, yung plain lang. Yung, plain lang. Oo. Yung gamit na nanay mo. Oo, Ayan. sobrang anghang nun, Lakay. Ako konting patak lang para hindi masyadong matapang. Daming bayan. Pero sandali lamang, marami tayong issue ngayon. Ayan, ikaw din, naggagalaiti ka rin kay Congressman Ay, oo. Jesus Bong Maria Josep Suntay. Kasi, Talaga naman, Lakay, ang masasabi ko lang, kapag ka nag-sorry ka, Oo. dapat nag-sorry ka lang. Aha. Hindi yung may pero ka pa. Kasi, Lakay, parang nag-sorry siya, pero may pero siya. Hindi, Diba? tsaka- Sorry but, ganon. Tsaka yung sorry niya, maangas eh. Kaya nga, Lakay, parang, ba't ka pa nag-sorry? Sana hindi ka na lang yan. nag-sorry. Kasi, lumalabas, Lakay, na hindi siya sincere. Ayan. Mukhang kulang sa ayan, humility. Ayan, mga brethren, abay, hindi pala papasa sa atin itong si Congressman Bong Suntay. Ayan, hindi siya marunong magpakumbaba. Oo, Ayan. Lakay. Kaya, Humility is the word, Sister El. ako napipikon ako sa kanya eh. Ganun ba? Ayan, yung bang word of the day natin, humility? Hindi, Lakay eh. Work quick. Ayan, okay. So, babalikan natin yan. Tingnan natin. At ang mga kababaihan, ang grupo ng Gabriel ay mukhang magpa-file ng complaint sa Ethics Committee sa Kongreso laban kay Congressman Jesus Bong Maria Josep Suntay. Naku, ay mapatawad doon na ni Ann Curtis, ha? Ano Ayan, daw, Lakay, galit, ang sabi nga, Lakay, parang, tama ba ako? Yung nabasa ko, parang, ano daw yung ethics, sabi daw. Ayan. Ganon. Kino-question pa yata, nakakaloka. Pinapanindigan talaga. Sige, hayaan mo na yan. Darating din tayo dyan. Ano natin si Bong Suntay? Baka lalong sumikat eh. Eto nga, may move na nga labang kay Congressman Bong Suntay. Ayan. Anong dyan, Lakay? Aba, sabi ni Dr. Aguila, abay, sabi niya, pwedeng i-boycott yung taxi ni Bong Suntay. 1,200 units yan, yung basic taxi.
mayroon siya lakay. May mga ganun ng ano ha. Ayan, meron pang isa eh. Ano ba yung isang wag naman. Ayan, pero ano magawa natin kung galit sila sa kanyang ginawa ala na tayong magagawa diyan. Nakaka-cringe kasi lakay. Sa Ano, totoo, ano? nakikringe ako. Ano nakaka-cringe? Yung habang sinasabi niya yun, nanonood ako ng hearing nung sinabi niya yun eh. Ganun ba? Oo, sabi ko, binato mo yung TV. Ayan. Muntik ko pang ibagsak yung monitor lakay eh. Pero sandali lamang, ano man ang mangyari. Ayan. Narito muna ang ninong ng bayan. Pero bago ang ninong ng bayan sa pamigyan ng kanya aginaldo sa may Barangay Adriatico, Malate, Manila. Malate, Manila. Favorite yan ni Si former Prince Andrew. Yes, oo. Diyan pala siya nagliwaliw. Nag-take home ng ano, ha? Nagtake home eh. Nagtake home na. Nakakaloka. Pero ito na muna lakay. Naapektuhan kay Jeffrey Epstein. Ayan. Oo, mukhang ano siya lakay. Magbabarkada. Nahawaan. Pero ang ating word of the day muna lakay ay work week. Work week. In Tagalog, ay linggo ng pagtatrabaho. In Cebuano dong, at day, adlaw sa trabaho dong. Adlaw. Parang nirambol lang sa amin sa Ilocano yan. Ang adlaw sa amin ni aldaw. Aldaw. Sa amin din lakay ay aldaw. Din, yes. Aldaw sa trabaho. Aldaw sang pagtrabaho. Ganyan. Ayan. Dahil ang context niyan, sabi ng Malacanang, ayan, si Pangulong Marcos pinag-aaralan ang for the work week proposal to save energy. Ayan. At Mr. President, ayan, welcome daw. Ayan, open ang mga employers, ang grupo ng Employers Confederation of the Philippines. Pero dapat pag-usapan at siguro case-to-case basis daw po. Ayan. Para hindi naman maapektuhan yung mga manggagawa nating no work, no pay. Ayan yung mga arawan. Tama lakay. At ang ninong ng bayan nasa barangay 704 Adriatico, Malate, Manila. Ninong Sherwin, Ninong. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Ninong ng bayan, Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon? Lakay, Sister L, eto na nga ni ang ating winner na isang Bicolano rin. Oy, Oragon. Oragon si Kuya. Diyos maray na aga Manoy. Albino Sandagon Jr. Si Manoy Albino. Sandagon. Ayan. Sa kamusta Bicol? Sa Libon po. Tagalibon ka tabi. Sa Albay. Sa Albay. Malapit yan sa amin lakay, parang ilang bayan bago ang Mobilian. Ayan. Albin Saldico. Ayan. Hindi, Albino. Albino ba? Si Manoy Albino. Manoy, kumakain ka rin ng sili? Ayan, mataho ka ba ng sili? Opo. Magkakasundo kami ni Kuya. Para kang si Sister El, yung siling laboy, ginagawa merienda, parang ginagawa mani. Ganyan ka rin ba? Opo po. Aba, talaga naman ano. Masiramon. Masiramon ang lada. Ano masiramon? Masarap. Lalo yung lalo yung gabi. Ayan, tama. Gabi. Ayan. May laing na may sili at gata. Ayan, dahil mahilig ka para sa sili, Kuya Alvin ba? Si Kuya Albino. Kuya Albino, ayan, Sherwin, bigyan mo ng siling may halagang 1,000 pesos. Grabe ayan. naman. Marami-rami na yun. Isang bilaon na yan. Mamula ang labi dito. Almorana sa abuti mo dyan. Dahil paborito mo, sino paborito mo lang sa DZRH pag umaga? Deo Makalma at Sister M. Ba naman? Deo Makalma, Deo Makalma, eto meron kang 1,000 pieces. Ayan. Salamat sa diyan. Ayan. Ano yung background mo, Kuya? Ba't may mga nakasabit-sabit dyan? Nagbebenta ba si Manoy May sari-sari store ka ba? Ng batang chichirya. Yung mga panindang pambata lang kayong kanyang negosyo. Kaya naman maraming bata yung pumupunta rito. Parang supplier siya ng toys ng mga bata. Malaruan. Pambata.
Ayan, okay. May tirador ba dyan, kuya? Ayan. Tirador? Meron dito po. Meron tirador. Meron? Ay, mga makabago na yan. Lakay yung makabagong tirador. Hindi na yan yung tirador na kahoy. May Lakay. kulay, may ilaw, pagbagsak. Ayan. May turumpo ka, kuya. Turumpo. Naubos na eh. Naubos na. Lakay lumang na yun. Ito na yung mga bagong yung mga fuller flash gyroscope cascading conversion. Yan ang mga bago ngayon na tarumpo. Ayan, okay. Para hindi mainip si Kuya Albino sa pagtitinda dyan, paggawa ng customer, bigyan mo siya ng medium component na Sherwin. At kailangan sagutin mo yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Work week. Work week. Work week. Wow, Yan, dahil galing ako ni ang ating word of the day. Ito ang ating medium component. Hatid sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Alagang Astron, alagang maasahan. At syempre, tignan mo naman, giling na giling yung nag-model. Meron mo tayong grocery basket para sa ating winner. Hatid ng ACS at ng DZRH. At ang pinakabago, pinakamapula at syempre pinakamabango, ang Pride Republic Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan. At ang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt ay minomodelo ng pinakabatang model. Yan, no, ng DZRH. Hindi na pinakalumang tao. Thank you. Salamat sa iyo. Diyos ang mabalos, kuya. Ayan. Mabalos tabi manoy. Salamat sa imo. Ayan. Mabalos. Ayan, mabalos. Ayan, mabuhay ka, Nako, kuya. maraming salamat Kuya Albino. At syempre sa mga nais manalo na 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka ka na susunod nating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kuya Albino Manoy. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro. Pero bago ang mga report mula sa Senado at Kamara, naku, mainit sa Kamara ngayon. Dami mga issue dyan, Manang Milky. Ayan. Pero yung aking bubit, walang pakialam kung ano man ang nangyayari dyan. Walang pakialam sa impeachment laban kay VP Sara. Walang pakialam sa sexist remarks ni Bong Suntay. Ayan. Bakit lakay? Kahit ano bang daw ang kanyang imahinasyon at ilusyon. Kasi lakay sabi niya, which is wrong. The word desire or imagination. Sabi niya lakay nung hearing. Ano ka ba? Kailangan daw sabihin sa kanya kung alin yung mali. Imagination or desire. Para daw next time hindi nila sasabihin. Synonyms lang yan. Synonyms pala. Ayan, pero yung aking bubit, Manang Milky, wala siyang pakialam dyan. Ang gusto niyang malaman, ano ang beauty secrets ni Congressman Miro Kimbo. Ayan. Ba't mukhang totoy siya ngayon, parang mukhang senior high. Nag-ahit. Charot. Fairness, bumatang Congressman Miro Kimbo. Ay, Kong Miro, Poging-pogi mo ngayon, batang-bata ka, Sinala mo na si Yusek Adrian Bersamin, Yan. Sabi niya, pakitanong ala kung saan siya beauty enhancement. Enhancement. Akala ko naman pa-facial lang. Ilang eskinol daw ang ginagamit araw-araw. Grabe naman yung eskinol. Ganun ba yan? Nagbanggit ko pa talaga. Yan ang favorite ni Ray Sibayan eh. Pampakinis ba yung lakay? Pantanggal pimples. Pero sandali lamang Manang Milky, standby Edniel Parosa. Abay, baka makalimutan natin ito, batiin ko muna, taga-customs ito, Sister El. Sino yan lakay? Kuyang Bien Rubio, abay, mga travelers sa Bureau of Customs, baka hindi niyo alam, si magaling na kolektor ito, Ayan. Si very wishful JM Puno, ayan, birthday niya ngayon. Ayan. Happy birthday ay kuyang JM, happy birthday. Ayan. Ay kuyang very wishful Relly Salvador, very wishful Dante Balbas. At kuyang Romer Lusada ng Chodoro Macalma Masonic Lodge sa number 136 ba?
Happy birthday mga brethren. Uy, binabati rin kayo ni very worshipful Teddy Calao IV. Happy birthday din kay Kuyang Mista General Willie Bonilla. Binabati ng mga mista sa PMA Sandigan 82. Kay Kuyang Celso Navales, very worshipful Joe Chua ng Mabini Lance dyan sa Apari, Cagayan. Aba talaga naman iba ha? From Apari to Tawi-Tawi, Miss Sister L. Dahil ang buwabatin, happy birthday kay Kuyang Joe Chua ng Apari, Cagayan dyan sa Apolinario Mabini Lance ay yung mayor doon sa Tawi-Tawi. Aba naman. From Tawi-Tawi to Apari. Ayan. Kuyang Mayor Jasper Ke ng Bungaw, Tawi-Tawi. Ayan. Manyan lakay Binabati ni Kuyang Wilson Rodriguez, ating Carla Borromeo at Kuyang Colonel Albert Ferro, happy birthday. At laba tayo dyan, babahado na Emperador Coffee Brandy. Pero ito mga brethren ayan, baka makalimutan ko ito, sila ay nag-iimbita sa kanilang public installation na mamaya alas 2 ng hapon mga brethren sa Grand Lodge of the Philippines. Ang Pangarap Masonic Class number 448. Nag-iimbita sila sa public installation ng mga officers above Worshipful Master Edgardo Saplala, Senior Warden Roberto Paulo Suarez, at ang Junior Warden, mabigat ang kanilang Junior Warden Sister L. Sino lakay? Former President ng University of the Philippines. Sino yan lakay? Sinong former president? Si Kuyang Danilo Concepcion. Galing-galing naman ang tagapangarap lads. At ang kanilang guest of honor speaker, Most Worshipful Raul Canon. At mga brethren, congratulations mga brethren baka din nyo alam i-congratulate natin ang newly obligated brother, ayan, ang dating NBI Director, Judge, ayan, abay Kuyang Jimmy Santiago. Ba naman? Kaya pala. Newly raised ka pala, Kuyang nung narinig ko lang kayong word na judge, siya yung naisip ko. Yes. Congratulations, our newly raised brother. Ayan, Secretary tuloy. Director Jimmy Santiago. Ayan, welcome to the craft, Director Sir. Alamin nga natin ang latest mula sa Senado. Senado. Kamara muna tayo. Kamara muna tayo. Ayan, oo. Dahil yung daw temporary transition sa work from home at online classes bilang paraan to kaya ng pagtitipid kapag sumipa ang presyo ng produktong petrolyo, dapat daw ikonsidera. Alamin natin sino nagsabi niyan. Diyan sa Kamara, RH12, Milky Rigunan. Manong Milky. Sister El at Lakay, dapat magplano na ang gobyerno at pribadong sektor ng temporary transitions na work from home at online classes para mabawasan ang impact sa publiko na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sakaling tumagal pa ang conflict sa Middle East. Ang kay Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque, ang ganitong option ay dapat planuhin dahil bukod sa makatitipid, iwas traffic pa na makababawas sa konsumo ng produktong petrolyo. Sabi ni Yamsuan, ilan lamang ito sa mahakbang para makatulong sa ating mga kababayan na unang tatamaan ng epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis kung magtatagal pa ang krisis sa gitnang silangan. Paniwanag ni Yamsuan ang sektor ng transportasyon ang unang tatamaan ng taas presyo sa langis at maapektuhan din ang publiko na naghihirapan na sa kasalukuyang mataas na presyo na mga pangunahing bilihin at serbisyo. Una rito, umapela sa gobyerno si Marikina Representative Miro Kimbo, ang chair ng House Ways and Means Committee, na bilisan ng pagkilos para masuspindi ang fuel tax. Hindi ito pwedeng ipatupad sa pamagitan lamang ng executive order, kundi kailangan magpasa ng batas ang Kongreso para mabigyan ng kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos. Ako si New Milky, anong committee ang hawak nitong si Congressman Brian Yamsuan ng Parañaque? Anong committee siya? Mga ano lang siya, wala kayo, vice chair ng ilang mga malalaking committee at nitong 20th Congress lakay kasama siya doon sa BICAM. Ayan. Kumusta yung kanyang BFF? Nasaan na? Congressman Saldico.
Di ba pinaghahanap pa rin ng mga... Ay, oo nga. Wala bang information si Kong Brian Yamsuan? Ayan. Ito ay trabaho na siguro lakay ng mga otoridad. Kay former Congressman Ellis Alden. Di ba tumatawag si Kong Saldico kay Kong Brian Yamsuan? Pre, dito lang ako sa tabi-tabi Sa Gedli lang ako. Sa Sa Gedli lang lakay. Gedli lang. Alam mo, Yorme. Ayan, so ano ang latest sa impeachment manang Milky laban kay VP Sara? Kailan i-discuss yan kailan pagbubutuan sa plenary? Ang tentative lakay, April 8, ang pagsisimula uli ng hearing ng House Justice Committee. At titignan nila kung merong batayan na isulong kung merong probable cause. So meron uling hearing lakay, pero ang tentative nito, tatapusin nila bago mag-Hunyo. Kasi batay dun sa regulasyon o rules ng House, meron silang 60 days tapusin ang hearing. Ayan. Okay nga, Rod. Abangan natin yan. At abangan natin lakay. Kumusta may mga mukhang walang masyadong kakampi si Congressman Jesus Bong Maria Josep Suntay. Napagtulungan. Nagulat nga kami lakay kasi akala namin merong ilan na mga boboto again. Di ba marami na nagbabaliktaran? Oo. Ba't natakot yata iba? Kung pakikinggan mo lakay at Sister L yung takbo ng hearing from Monday hanggang kahapon, marami ang tingin namin ay mukhang boboto sa insufficiency in substance. Pero lumabas sa pagdinig, isa lang ang tumutol. 0 ang nag-abstain at 54 na mga miyembro ng Committee on Justice ang pumabor na sufficient in substance. Okay nga, Rod. Sige nga, Rod. Maraming salamat, Manang Milky. At sa update lakay ng paborito mo si Congressman Bong Suntay, sige. ay nirefer na ng plenaryo sa Committee on Ethics na siya ay maimbestigahan sa lalong madaling panahon at inaatasan siyang sumagot sakaling ipatawag ng House Ethics Committee na pinamumunuan naman ni 4th Representative J.C. Abalos. Akala ko ang chairman ng Ethics Committee taga Gabriela. Hindi ba sinali sa masa? Ayan, meron silang, mukhang meron sila sa mga kinatawan din ng mga kababaihan lakay. Pero ang pinaka-chairman dito, si Congressman J.C. Abalos ng Mandaluyong. Ayan, okay. Abangan natin yan. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga lakay at Sister L. Ako si New Criguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Ayan, dumating na raw ang Pangulong Marcos sa EDSA Kamuning. Mula Malacanang o mula Singapore? Singapore, hindi. Wala naman siya doon daw. Hindi, may mga marites na yung mga ano-ano kasi lakay. Nasa Singapore daw ang presidente nagpa-opera daw ng kanyang large intestine. Ayan. Pero nandun na lakay. Nandiyan na ba si Miss Let? Kasama si Boy Kimchi kahapon Ayan. RH14, Let Narciso, andyan na ang Pangulong Marcos. Ayan. Kaya ba akyatin yung footbridge? Tingin ko lakay kayang-kaya na yan ng Pangulo. Miss Let. Lakay Sister Ellen, nandito na si Pangulong Bongbong Marcos sa may EDSA Kamuning kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at ang anak na si Vinnie. Sinakyat na kayo yung lumang Kamuning footbridge. Kita ko sa video. Mount Kamuning. Kasi ang una sinabi sa amin, parang yung pinakamababang lang, sabi lang siya. Pero sinakyat hanggang yung taas. So ngayon ay naglalakad sila papunta dito sa may bagong footbridge na, bagong Kamuning footbridge. Dito sa may gilid, itong EDSA Kamuning lakay. Medyo mataas pa rin yata, Miss Let, gaano ba ka, yan na ba yung gawa na? Ito yung luma, lakay. Yung luma pa rin ba yan? Sobrang taas niyan, lakay Yan yung... Inakyat niya pala talaga, Miss Let, Yan yung luma, lakay. Ngayon ay naglalakad na sila dito sa gilid, mula din sa lumang footbridge, papunta dito sa bago. Okay. File video yata itong piniplingin natin ngayon. Hindi, siya yata yan Ayan. Magkatabi ba yung luma at saka yung bago? Lakay? Magkatabi lang. Magkatabi. Ayan, pero ang inakyat yung luma.
Siguro dapat eh. Hindi ko na kaya, ito, dito, hindi na yung footbridge yung bago na kaya. Kasi itong busway station, kasama yan dun sa pinoldo ka ng 87 na million pesos. Kasi baka dito ng mga tao na yung footbridge lang. Hindi na kaya, yung bago footbridge at itong elevator. Busway. Dito sa may kasi dati, diba, lang po, ilalim lang nung linya lang MRT. Pero ngayon, may busway na dito. So yan, bakit na sinalakay? Nasa hagdan itong bagong footbridge. Dito sa EDSA Kamuning. At tama na rin sila Secretary Vincent at Transportation Secretary. Ayan. Medyo kahit na nabago na Miss Leta, dahil EDSA yan, medyo mataas pa rin ng konti. Ang mga Gen Z dyan, mahirapan. Baka isuggest mo nga pakisabi kay Secretary Vince Dizon, ayan, lagyan ng drinking fountain sa itaas. Ayan. Para pagdating sa taas, may tubig. Kasi uhawin ka eh. Ayan, pa-sponsoran natin sa sa Manila Water at saka Maynilad, Anet Ocampo. May elevator na kayo itong bagong footbridge. So, siyempre, doon sa mga healthy pa naman na kayang umakyat ng hagdan, mas magandang maghagdan, di ba? Exercise lang lahat. Pero mas mababa naman na ito kumpara doon sa luma na footbridge. Kalahati ba ang ibinaba? Gaano? Lakay. Halos kalahati. Di maganda. Ayan. Itong nandito ako sa may Sino bang pag nakita nyo na para na ito yung sa ibang bansa, nandito yung mga nakalagay yung mga ruta, kung magkano ang pamasahe. Sino bang cameraman mo? I-focus nga dun sa bago. Yung sa luma nakafocus eh. Ayan. Sabag andun kasi ang presidente. Patuloy na lang siguro sa HTV na tayo ng feed sa RTVM kasi yan lakay, video ko yan lakay kasi kanina nung bago ako tawagin sa report. Okay. Ngayon ay sa may footbridge na sila, nag-inspection na ang presidente. At maya-maya, inasa natin magbibigay siya ng statement dito sa may pagbaba niya dito sa busway station. Wala bang screen yan? Baka may mga tumalon dyan na Huwag naman sana lang. Di ba may mga nag-attempt na mag-suicide yata dyan nung araw? Ayan, Anyway. Huwag naman sana lang. Oo nga, Okay. So, after dyan sa footbridge sa Kamuning, Quezon City, Miss Ret, ano pa ang schedule ng Presidente Marcos ngayong araw ng Huwebes? So far, ito pa lang lakay, kayang schedule. So, wala na siyang ibang aktibidad sa labas ng palasyo. Kaya meron siyang mga meeting sa Malacanang. Ayan. Hindi pupunta ng Singapore, ha? Hindi na kasi like binanggit ko kanina kasi kahapon na kayo diba nasa first visit pa President Lee Jae-myung ng South Korea kaya magkasama sila ng Presidente at yung araw nakaschedule naman yung pagbisita niya nga dito at inspection dito sa may EDSA Kamuning. Ayan. Okay nga Rod, maraming salamat Miss Lat. Balik na natin nila kaya si PL. Daming bayan. Maraming salamat, Leta Narciso, live mula sa footbridge dyan sa may Kamuning, Quezon City. Ayan. So, ayan, maalwan na ha, yung mga dumadaan dyan ha, bumaba least, na. Lakay, may elevator pa. Yung mga senior citizen, PWD, hindi na sobrang mahihirapan. Ayan, sabi ni Ariel De Jesus, ayan, nanonood sa atin ayan, abay, pwede na raw siyang tumoy dyan sa EDSA ha, dyan sa Kamuning, ayan. Kaya na. Dahil bata-bata pa ako, ako'y 55 years old lang, sabi niya, hindi ako gagamit ng elevator. Ayan. Maghahagdan siya. Exercise daw. Yes. Dapat isa, Kuyang Dado Milagrito. Ayan, Kuyang Burik sa Quijada. Ayan.
para ma-exercise tayo ay gumamit ng hagdanan. Ayan. Okay. Alamin natin ang report mula kay Edniel Parosa. Ano ang latest sa Campo Aguinaldo? Ito naman lakay paggamit ng electric patrol car sa harap ng pangambang oil crisis. Pinag-aaralan naman ng Philippine National Police. Akala ko yung mga Filipino spies. Sige, tanongin din natin mamaya. Okay. Yes, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Israel, magandang umaga. Magsasagawa ng pag-aaral ang Philippine National Police kaugnay ng posibleng paghalo ng mga electric vehicle o EVs sa hanay ng mga sasakyang pampatrolya o itong police mobile sa harap ng pangambang patuloy pang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., ang umiiral na sigalot sa gitnang silanay maaaring maka-affect sa supply ng mga langis, bagay na nakaka-apekto rin ng tuluyan sa gastusin ng police operations. Nauralang nag-utos ang top cap ng review sa paggamit ng mobility assets bilang pagkalima sa direktibang energy conservation mula mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Habang pinag-aaralan itong paggamit ng mga EV, iginit ng hepe ng pambansang pulisya na hindi dapat na kompromiso o pang-araw-araw na pagresponde sa krimen. Binigyan din ni Nartates na susi ang presensya ng PNP sa pagbaba ng 25% sa mga focus crimes mula Enero hanggang Pebrero. Pero kabilang sa kanilang pangakong itinutupad o itatutupad na sa ngayon ay ang pagbawas sa non-essential travels ng mga pulis, konsiderasyon sa carpooling ng kanilang personnel at iba pang pamamaraan. Ako si Edniel Parosa, DZWay. Edniel. Una sa Pilipinas. Yes, Abay, sino yung mga Filipino spies daw, ha? Ayan. Abay, anong sabi ng AFP, ha? Si General Omet Browner, ayan, Defense Secretary Gibo at siyempre ang ISAF, ha? Dahil meron daw mga Pinoy na ginagamit ng China na nag-i-spy. Lakay ko maalala mo, few years ago ay nagpahiwatig na si General Omet Browner at sabi niya we have been infiltrated. Ito na yung binabanggit lakay na kinonfirm ng NSC after ng ilang years na may mga Pilipino, hindi lang mga Chinese spy lakay, mga Pilipino na ginagamit itong People's Republic of China para mangipiyaw, maniktik daw dito. Allegedly lakay ba ito doon sa reports mga employees din lakay ng military. Ha? Empleyado ng military, mga spy? Wow. Yun ang lumalabas doon sa report na kinonfirm lakay ng National Security Council. May mga Filipino personnel, hindi lang natin batid lakay kung itong mga Pinoy na ito ay mga opisyales din, yung kanilang mga rango, pero ito lakay ang termino na ginamit ng NSC ay apprehended na sila. Hindi pa nagbibigay lakay ng bilang. Nahuli na sila? May mga nahuli na? May mga nahuli na. At hindi lamang nahuli, talagang ang sinasabi ngayon ng NSC, yung operations na kanilang nabisto ay na-terminate na. In fact, lakay, yung mga hawak ngayon ng otoridad, ng mga Pinoy na allegedly nangiispiya para sa kanilang mga bossing Chinese, ay nakikipag-coordinate na raw lakay sa ating pamalaan para na mahubaran pa ng maskara itong kutawagin. Nahuli na pala. Ba't di pa ilabas yan? Ayan, yung nahuli snatcher, labas sa media. Ito pa, nag-i-spy, nagtrata din sa bayan natin. Dapat yan ang mga ilantad. Ang problema lakay, walang pangil yung ating ating anti-espionage. Ba't maghintay pa ng pangil? May paglabag sa batas yan. Anong pangil-pangil dyan? Espionage ito. Security ng ating bansa. National security. Yan ang problema. Hindi natin maintindihan yung mga enforcers natin minsan, mga official natin, masyadong matatakutin. Security na ng bayan ng at stake dito. Ganyan pa tayo. Ayan, dapat matapang. Kaya lakay, may appeal ang National Security Council sa Congress ngayon na isulong na itong actually may bill na itong bagong matagal pa yan. Alam mangyari sa atin pag maghihintay pa ng batas-batas diyan. Ayan, dalhin sa presinto yan. Ayan, sa presinto magpaliwanag yan. Yung dapat na pinapress con. At yan ba'y may mga ranggo ba diyan? Yung mga nahuli o mga opisyal ba yan? May mga opisyal ba? Hindi pa rin lakay na papangalanan kung mga opisyal mismo, pero ang sabi nga
ng NSCI, kinoconfirm nila yung reports na may mga Filipinos na nasa loob mismo ng government agencies ang naninitik para sa China mismo lakas. Ayan, ewan ko lang kung kasama yung mga yung mga i-date ng Lady Spy na nagpapanggap na journalist. Ayan. Na i-date pa na isang general. Ayan. At yung general habang naglabi-labi-dabi sa nanakawan. Ninakaw yung kanyang laptop sa parking lot. Ayan. Ay, nako talaga. Okay. Sabi ni NSC spokesperson, Assistant Director General Cornelio Valencia, for reasons of national security din ay hindi pa nila maidi-discuss yung identities, maging yung methods na ginamit nitong mga nahuli na dahil pwede namang ongoing operations lakay na ayaw ma-jeopardize. Pwede namang ilantad yung mukha nila dyan. Ayan, na huwag munang sasabihin ko ano nga ginawa nila, kung ano na compromise na sensitive information sa ating bansa. Ayan, yan lakay ang magiging subject ng mga susunod pang mga pulong balitaan at diskusyon dito lakay siya pares kapag inaldot maging dito sa kantra nila. Kung sa ibang bansa, sa Syria na yan, ibinitin na sa plaza yan. Parang yung nahuling Mossad dun sa Syria. Ayan, na ang galing-galing. Nilalantad talaga sa public lakay, Eli Cohen. Ayan, hero sa mga Mossad yan pero nahuli sa Syria. Ayan, munting gawing opisyal dun sa Syria ito, ha? Ayan, nung mahuli nag-i-spy, ibinitin yung katawan sa doon sa plaza. Ang tagal. Ayan, at Sister L, lalayo pa tayo, meron naging mayor pa sa atin. Naiboto pa Chinese national pala yung kanyang identity. Si Mayora. Ayan. Sabi naman ni Mayor, hindi daw siya spy. Ayan, hindi ako spy. Ayan, nasaan na yun? Ako ay meron Pilipino. Kanyang lakay dyan Hindi naka-Q. Dami mo kasi. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Angel. Balik sa inyo, lakay at Giselle. Daming bayan. Ayan, sino doon yung general na kaya talaga. Talagang napaka-sensitive na issue po yung mahabigan nung may balita natin pati mga taga-officers ng ISAP pinipilit tayong alamin kung sino ating bubit. Ayan, sabi ko, hindi natin mai-compromise yung ating bubit. Yung source kasi, yung bubit baka hindi ka napagkatiwalaan lakay. Kaya sabi, ilan lang kami nakakaalam niyan, ha? Paano mo nalaman niyan? Bakit natin sa ating tayo po ay nagkakaedad. Kaya makuyang mga ating mahalagang alagaan ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Pampalakas yan. Ayan, classmate Boy Pecson. Ayan, sabi mo, ito na inumin ni Senator Franklin Drilon. Kailangan natin ng N+ Gold. Pampalakas yan. At yan ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:24. This time check is brought to you by Oras, Sister L. 9:29. Uy, sandali lamang. Standby Raymond at Paas. Standby Giselle. Abay, batiin lang natin yung mga estudyante ng San Beda grade 12. Ha? Ayan. Abay, mga senior high na mga ito. Hindi pa. Ayan. Grade 12. Grade 12 is tama, senior high. Junior high na yan. Ayan. Abay, sila ay nakikinig ngayon. At ang galing ha, parang ang babata pa para operation tulong na ha. Meron silang tulong sa mga lolo at mga lola na nasa luwalhati ng Maynila. Home for the Aged ito, Sister L. Ito ay sa pamagitan ng kanilang programang Kalinga sa Nayon. Ayan. Andyan sina Sarah Michelle at sila ay mamimigay ng sa mga senior citizens, mga 16 na mga lolo at mga lola, Sister L. Ito ay school year project ng mga taga San Beda
high school na kalinga sa nayon pag-unawa sa kapwa. Ayan, mag-graduating senior high pala ang mga ito, Sister L. Senior high. At sila ay itong mga batang ito ay nagsulisit din. Ayan, nagsulisit sa kanilang mga kaibigan. Ayan, ang mga parents, at sila ay namili ng mga grocery items, canned goods, ayan, prutas, may gatas pa, ayan, hygiene kit sa mga lolo at mga lola, may bigas, ayan, at para malibang daw ang mga lolo at mga lola, may pabingo pa sila. May mga may mga blanket, mga damit, at meron pang konting cash donation. Sabang gagaling ito ay ayan, mag-abang po yung mga lolo at mga lola diyan sa may luwalhati ng Maynila Home for the Aged. Bukas pala ito, March 6. Ayan. Dapat mga ganyan mga project, makabuluhan at nakatulong tayo sa ating palang mga... lakay. Natuturuan na. Ayan, marunong mag-alaga o kaya ay tumulong sa ating mga kapuspalad, lalo ang mga senior citizens. Ayan, mabuhay ang mga taga San Beda grade 12. Ayan, mga senior high. Daming bayan. Happy birthday din kay Cyril Aguadera ng Suzuki Philippines at kay Colonel Adrian Acolador at retired General Ruben Basiao ng San Miguel Security Group. At happy birthday din kay si Ateng, birthday pala ni Ateng ngayon, si Ateng Hasmin Tamano Makabato. Naalala mo yung mga Muslim food? Ayan, yes, saka yung sila ba yung nagbigay nung lakay yes, sa atin? Yung hijab. Hijab, ayan. Tsaka yung yung parang paldaan tawag doon. Sayo malong. Ayan. Ay, happy birthday Ateng Hasmin Tamano Makabato. Ayan, binabati ang kanyang dating boyfriend, si Noble Abul. Ayan. At magkasunod sila ni Kuya Abul ng birthday. Bukas pala. Ayan. Dapat joint celebration na yan. Kuya Abul at Kuya Ateng Hasmin. Happy birthday din kay Venerable Joseph Norman Velarde, ang konsel ng HN Nueva Ecija, mula kay Attorney Orlando D. Diyan sa BF Homes. Diyan sa BF Homes Resort may may gulo dyan. Ayan. Oo. May napatay na si Q. Ayan. Mukhang pati sa mga Homeowners Association matitindi ang labanan. At happy birthday din kay Pidjo Yapo, kay Saturnino Nonoy Barquez. Classmate ko ito ng Barangay Upon na Pinili, Ilocos Norte. At Napol Sapaden, happy birthday. Daming bayan. Ano ang latest sa Senado, Sister L? Ang presidente daw dapat bigyan na ng permanent automatic authority sa pagtugon sa oil price increase. Sino naman ang nagsabi niyan? RH28, Raymond Adpas. Kay Raymond. Elaine Mayor, panahon ng amyendahan ang tax reform for acceleration and inclusion o TRAIN law upang bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas na isuspend o ibaba ang excise tax at value-added tax kapag sumirit ang presyo ng langis. Ito ang rekomendasyon ni Senator Francis C. Escudero kasunod ng krisis sa Middle East. Ayon kay Escudero, masyado umanong masikip ang nakalagay na safeguard sa Republic Act No. 10963 o ang TRAIN law. May pit na mga kondisyon bago maaring kumilos ang Pangulo. Para sa Senador, kailangan ng amendment para sa mas mabilis na matugunan ang pangailangan ng publiko sa panahon na may gera o krisis. Sabi ni Escudero, dapat ay may automatic na kapangyarihan ng Pangulo na mag-suspend ng buwis upang maprotekta ng publiko sa biglaang pagtaas ng presyo ng langis. Ang gobyerno ay hindi lang umano dapat nakatingin sa kita sa buwis at sa langis, kundi mangingibabaw ang kapakanan ng publiko. Tugon ito ni Escudero sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na hihingi siya ng emergency powers mula sa Kongreso para ibaba ang excise tax kapag umabot na sa $80 per barrel ang langis. Diin ng Senador, dapat bigyan ng automatic authority ang Presidente upang hindi na kailangan tumakbo pa sa Kongreso sa tuwing may krisis. Ito si RH20. Sa DZRH, Mayor. Anong ginagawa ni Senator Chis? Ang pangunahan na niya, gumawa na siya ng bill. Ayun na nga, yun nung kanilang pag-uusapan na, Mayor, dahil nga dito sa pronouncement ng Presidente
Kaya ito na yung mga rekomendasyon, pag-uusapan na sa mga pagdinig. Actually, bukas meron ng hearing. Mayor, kahit Biyernes, meron hearing na gagawin dito. Pero ang mangunguna, yung Foreign Relations Committee, pero sasaklawin na niya ito. Kasi una yung priority nila ay yung pagtugunan muna yung problema na kailangan ng mga OFWs doon sa Middle East. Ganun din yung mga kababayan natin na nandito naman sa Pilipinas, hindi makaalis na dapat papunta ng Middle East. At kung paano naman tugunan kung sakali na sumipa muli yung presyo ng langis, Mayor. Okay nga Rod, dapat ang mga priority talaga kahit na wala ng session, dapat gumawa sila ng special session, Raymond. Yun naman ang pangako, Mayor, kahit daw na kasi up to the 3rd week of March na lang ang sesyon ng Kongreso, mag-Holy Week break, Mayo na ang balik. Pangako naman nila, Mayor, tuloy ang mga pagkilos para matugunan itong mga problema ito, lalong-lalo na hindi pa natin alam kung kailan matatapos yung crisis sa Middle East. Ayan. Okay nga Rod, maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si RH28. Raymond Agpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond Agpaas. Aba, nakaka-relate itong si very worshipful Attorney Vladimir Putin Pilaes Momo. Saan siya nakaka-relate, Lakay? Yung sa nangyari kay General at isang lady journalist na sabi ng ating mga sa AFP, spy. Ayan. Bakit naman daw siya nakaka-relate? Sabi niya, parang napanood ko rin doon sa pelikulang Red Sparrow. Ayan. Yes, yung Red Sparrow. Ganyan ang training ng mga lady spies ng Russia. Ayan. Actually, hindi lang mga Russia ha? Ayan. So, parang ganun nga. Ayan. Meron ding kanyan. Meron pang akala ko nakaka-relate siya kasi. May dugong Russia siya. Russian. Akala ko nangyari sa kanya. Ayan na, totoo po yan sa mga mahilig sa mga mga spy stories, mga ganyan, mga novel, mga pelikula, mga ganyan, documentary, ayan, ganyan po talaga. Maraming mga ganyang movie lang kayo sa James Bond lang, meron din mga ganyan, di ba? Ginagamit ang katawan. Ay, naku, baka... Hindi kasi usually ang front nila yan. Oo, yan. Parang makuha ng mga sensitive information. Yes. So, syempre kung maganda ka, sexy ka. Ayan. Meron akong pinanood na series din, Americans. Ayan. Pero mga mag-asawa, parang spy. Ayan. Nagpanggap na mag-asawa na sa Amerika. Ayan. Parang napanood ko yan. Napanood mo rin yan. Ganda, di ba? Ayan. Ganun ba? Kailangan nila mag-pretend para makakuha ng information. Yes. Pero sa gabi, ayan. Maski sa araw, ang front nila ay travel agency. Ayan, na maliit. Ayan. Daming bayan. Pero ito hindi spy itong si Giselle. Kahawig niya lang, Lakay. Kahawig lang. Hindi ko makita yung sige, makakita ko rin yan. Hindi ako spy. Ayan, bago mo yan, Lakay, i-play. Eto na muna mga labi ng Pinay caregiver na nasawi dyan sa Israel. Wala pa daw kasiguruhan kung kailan may uuwi. Nakakalungkot. At halos 2,000 Pinoy sa Middle East nagpasaklolo na, Lakay, sa gobyerno. Ang detalye balita mo, RH. Pero may mga parating na yata, Gisela. Yung galing United Arab Emirates, Dubai ba? May Dubai flight kanina, Lakay. Pero dumating na ba? Parang, Lakay, mga 6 a.m. yata sa report ni Giselle. Alamin natin yan, Lakay. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Wala pang kasiguruhan kung kailan may uuwi dito sa bansa yung mga labi ng Pilipina na caregiver na nasawi doon sa Israel. Sa press conference dito sa NAIA, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na naghihintay pa sila ng tamang panahon. Nakahanda naman daw sila na agad i-repatriate yung mga labi ng 32 taon na si Mary Ann Velasquez de Vera oras na mabuksan na yung airspace doon sa Israel. Kailangan ding ikonsidera, sabi ng kalihim, yung iba pang bansang dadaanan para maiuwi yung mga labi ni De Vera, gayon din yung airport operation. Ayon pa kay Kakdak, naiintindihan naman yung sitwasyon ng mister ni De Vera na isa ring caregiver doon sa Israel, maging yung kanya namang pamilya dito sa Pilipinas. Siniguro ng kalihim na ibibigay yung mga kinakailangan tulong sa pamilya ni De Vera kabilang na yung sa pinansyal, sa burol at sa libing. Alam niyo po,
Go ahead, Sorry, Giselle. Ito na. Hayag ng kalihim. Operation ng airport might come a day after the opening of the airspace. The operation of the airline might come after opening the airport. So you just have to recognize yung mga madadaanan ng mga bagong makikipag sa OFW area. But with unification, in the meantime, our teams, our MWO or teams are not holding the husband. He himself understands the situation and the family here. Ayan. Naman ni Overseas Workers Welfare Administration Administrator P.Y. Kaunan na halos 2,000 na nating mga kababayan yung nagpapa-repatriate sa gobyerno mula sa gitnang silangan. Kabilang dito yung 312 nating kababayan sa Bahrain, 363 sa Kuwait, 285 naman sa Abu Dhabi at 231 sa Dubai. Tinatrabaho na ng gobyerno yung ikalawang batch ng repatriates matapos maiuwi dito sa bansa kaninang umaga yung halos 300 Pilipino na na-stranded sa gitnang silangan. Ito si Giselle report para sa DZRH Lakay. Paano yung mga OFWs natin sa Iran at Israel? Ayan, Lebanon. Ayan, kasi no-fly zone doon. Ayan. At kumusta kayong mga pilgrims na may ma-interview natin si Ambassador Mendiola, yung mga pilgrims na na-stranded doon sa Israel, naka-by land, nakapunta sila ng Jordan. Ayan, kasama ba sila sa mga na-repatriate kaya, Giselle? Yung 299 lakay kanina, halo-halo, hindi lang pawang mga overseas workers, Filipino worker. Ang sinisiguro lakay ng OWA at ng DMW, yung iba pang mga na-stranded doon sa iba't ibang bansa sa Middle East lakay, ay sila na yung subject ng mga susunod na batch ng kanilang repatriation. Pero kailangan din doon kasi lakay na i-consider natin ngayon kung bukas na rin yung airspace o meron ng airport operation, pinapayagan na ba yung paglabas-masok doon sa ilang bansa na nasa gitnang silangan. Kasi lakay parang, kung hindi ako nagkakamali, parang naka-partial pa lang na bukas yung airspace doon sa Dubai, kung saan nanggaling lakay yung 299 nating mga kababayan na inilikas ng pamahalaan lakay kaninang umaga. Okay, so sana maalalayan sila ng todo, ha? Dapat may pakimkim si OWA Administrator Hans Kakdak. Tsaka ang DMW. Baka mamaya nakauwi ang mga yan, hindi nakapag-withdraw, walang pera, hindi napasweldo, ng kanilang mga employers. Wala bang pakimkim si Secretary Kakdak? May mga assistance ba? Yung lakay, Sister El, yung mga Pinoy workers na nagpa-repatriate, maging yung mga stranded dito sa iba't ibang paliparan natin, meron silang iba't ibang tulong itong nasyonal na gobyerno, kabilang na yung sa pinansyal, transportasyon, yung temporary accommodation din habang naghihintay sila kung kailan sila makakabalik doon sa kanilang trabaho sa Middle East. Okay, maraming salamat, Giselle. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Ayan, President Donald Trump. Ayan, Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayan, what we need is love. Yes. Make love, not war. Yes. What is love? Is there really such a thing? Is love selfish? Just a need fulfilled? Someone to fulfill your need? At yung pagmamahal na ganyan na Congressman na Bong Suntay, ayan. Yung mga ilusyon natin, lahat may ilusyon, ayan. Sarilinin na lang. Ayan. Kung medyo sensitive, wag nang sasabihin in public. As much as you do. At sa loob ng halls of Congress. Ayan. In other words, At saka pagka magmahal lubos-lubosin mo na. Ayan. Yung apology, lubos-lubosin mo na. Dapat with feelings. Yung bang kita ang natural. Ayan.
natural na init sa pagmamahal. Ayan. Para ang resulta ay natural na kaligayahan, di ba? Eyes and you would drop. Gustong siniwi na yung music natin. Kaya Miss Feel Wina, na feel niya. kaya Miss Wina Binauhan, ha? Ayan. Pag kayo magmahal, express love naturally. Ayan. Gamit ang honeymoon tea. May tagla itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo ang iyong pagmamahal sa natural na paraan. Kasi ginigising nito ang init ng iyong damdamin. Mukhang sobrang nagisi ang damdamin ni sumobra. Nasobrahan na kayo. Hindi napigil. Naibulala sa loob ng kongreso. Ayan. Kailangan ni kailangan mainit ang iyong damdamin, pagmamahal, making its night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet, ha? Idol, Senator Raffy Tulfo, ha? Mabibili sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang butika. Subukan na ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Good morning, very merciful June Samaniego. Attorney, kumusta ang mga diskaya? Ha? At binabati natin, good luck nga pala sa ating mga nominees para sa Junior Grand Warden. Malapit nating mga ANCOM, mga brethren. Ayan. Abay, sino ba ang mga candidates natin sa pagiging Junior Grand Warden? Most merciful Roland Paulino. Ha? Abay, nandyan si Kuyang Beda Epres. Ayan. Si Kuyang Pats Arbas. Nelson Yao. Ayan. Wharton Chan. Yan po ba yung mga malalakas natin mga candidates yan? Kuyang Philip Ulidan. At baka meron kong dinabanggit, ha? Ayan, so good luck mga brethren. Oras, Sister L. 9:47. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. DCRH as a source of genuine news, no? Opo. Hindi fake news. Ayan, tama-tama si Sir L. Abay, kahapon pala ay andaya mo, Secretary Dave Gomez, ha? Ba't di mo isinama ang KBP? Ayan, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Kasi merong pinirmahang kahapon dyan sa Malacanang na MOU, Memorandum of Understanding. Ayan, ito ay laban sa Oplan kontra fake news. Ayan, abay, battle versus disinformation. At ito ay pinangunahan ng Presidential Communications Office sa Malacanang kahapon. Kasama po ang mga publishers, officers ng mga malalaking newspapers natin. Ayan, katulad ng Inquirer, Philippine Star, si Manila Bulletin, nandiyan si Manong Sani Coloma, ha? Manong Sani Coloma, ano na nangyari doon sa kontrobersya ng Mangguti? Ayan, yung golf tournament dyan sa Alabang. Ayan. Nagkasuluyan na ba lakay or hindi talaga sinuoli? Isinuoli na ba yung mga trophy? Ayan. Si Bossing Rolly Estabillo ba? Mukhang malakas pa. Ayan, kumusta na kayo, Boss Rolly? Buhay pa pala Manila Standard. At Malaya, ayan, yan po mahabigyan talaga nga dahil sa mga fake news talaga. Ayan. Pero bakit, sana nilahat mo na, ayan, Secretary Dave Gomez, ayan, sana isinama na ang KBP para sa print and broadcast media sana. Ayan. Anyway, dito naman sa amin, hindi naman kailangan ng MOA o MOU pa, ha? Dahil sabi nga ni Congressman Bello, napakahalaga ng DCRH as a source of genuine news, no? Opo. Hindi fake news. Ayan, maingat po tayo sa fake news dito. So, ayan, hindi po pwede sa atin ng fake news lakay dahil hindi natin alam magiging epekto niyan. Correct. Malaking gulo ang mangyayari dyan, ha? Ayan, mga disinformation at saka fake news. Yes. Daming bayan.
Kaya yung mga kababayan natin, pagka nakatanggap po kayo ng mga information, mga akala nyo alalaking balita, ayan, modesty aside hanggat hindi po inilalabas sa mainstream media. Yes, ayan. oo. Wag po tayong masyadong magpapaniwala. Yes, saka lakay, avoid na lang siguro yung mag-share kayo ng mga video, lalo na dun sa mga hindi naman lihitimo, yung mga mahilig lang mag-cut-to-cut video, tapos i-edit nila lakay for the sake of views. Yes. Wag naman po sanang ganoon. Maraming magagaling na vlogger, ayan, pero may mga ilan ding mga trolls. Tsaka nagde-disseminate ng hindi naman disinformation. Tsaka misinformation lakay. So ingatan po natin 'yan. Ayan. At sa mga matitino mga vloggers, ayan, mabuhay kayo, ha? Pero yung mga nagpapakalat ng mga disinformation, fake news, bahala na si Lord sa inyo. Yes. Kasi hindi yan nakakabuti. Tama, ayan. Okay, Sister El. Eto na lakay, hindi to excuse me. Ayan, ayan tuloy, ayan. Hindi to fake news lakay. Ayan, marami nagtatanong si Sister El po kasi allergy sa aking pabangong white flower tsaka shaldan. Kaya naka-face mask. Ayan. Ay, konti lang po tayong ubo. Samantala, alamin natin lakay, hindi to fake news dahil ang presyuhan ng gulay dyan sa Divisoria bumaba daw lakay. At dahil dyan, bilihan mo kami ng gulay, RH29. Bili mo ka ng utong tsaka kabatiti, boy, tsaka repolyo. Ayan. Pang ano lakay, pang sigang tsaka pang nilaga. Tsaka yung pang sinibak na upo, halo sa sardinas. Ayan. Yun. Boy Gonzales, boy. Mr. Lakay Deo, yung kabatiti lakay kanina hinahanap ko sa Divisoria sa Tondo side. Wala daw silang kabatiti. Utong, meron. Ayan, nakita ko yung utong, oh. Ayan, ang haba ng utong, oh. Lakay at ito yung magandang balita para sa mga mamimili ngayong araw matapos bumaba ang presyo ng ilang gulay sa Divisoria Market sa lungsod ng Maynila. Batay sa aktual na presyo na sa baksakan ng gulay sa Divisoria bumagsak sa 35 pesos kada kilo. Ang presyo ng kamatis mula sa dating umabot sa 100 piso kada kilo nito mga nakalipas na araw o linggo. Samantala, ang presyo naman ng sibuyas ay nasa pagitan na lamang ng 65 hanggang 70 pesos kada kilo. Mas bababa kumpara sa mga panahong mataas ang supply at demand sa merkado. Siling tabuyo, siling labuyo pala. Dati, gusto ni Sister Elian, sili. Dati, 400. Ngayon, 1 kilo. Pero ngayon, 100 piso na lamang ang kada kilo. Ang laki ng binagsak Malaki. Ang repolyo, 25 to 30 pesos ang kilo. Sayote, meron 23 pesos sa kada kilo. Ayon sa mga tindero, dulot ito na mas maraming dating na supply mula sa mga lalawigan dahil ano pa maging aabot kaya dyan sa kay. Akala ko dahil sa giyera sa Middle East kaya nagmura ang gulay. Baka mamaya lakay pagdating na talaga tumaas ay presyo ng crudo. Ayan lang. Yun ang makaka-apekto. Mararamdaman natin dahil yung mga biyahero gumagamit ng gasolina ay sigurado ay posible ay tumaas ang presyo. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang galaw ng presyo sa mga pangunahing bilhin upang matiyak na matiling patas ang bentahan sa mga pamilyan. Yan yung pinakahuling update sa presyo ng gulay sa Divisoria. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales Dumagoso, Ibay. Napakahalaga ng DCRH as a source of genuine news, no? Hindi fake news. Maraming salamat Kong Walden Bello. Your business is our business. Pero bago ang report ni Don Carlos Pobre, batiin mo natin si Kuyang Rodan Deliso. Yan naman ang mga magandang insight sa pagtanda. Ayan. Sabi niya, growing old is a privilege. Not everyone gets. Okay ka, Kuya Rodan. Ayan, Noble Greg Kayabyam. Ayan, good morning. Ayan. At si Noble Bats Engineer Juna Tapang. Ayan. Nag-aalala bakit ka daw naka-face mask. Ayan. No worries po. At allergy lamang po sa kaya medyo sinisipod. Ayan. At Kuyang Noble Mer Vizcara. Ayan.
mahirap pala murahin si Kong Sontay. Ayan. Kung babanggitin mo yung kasi kanyang... Lakay, yung full name niya naman. Nakakaloka. Ayan. Oo nga naman ha. Pero ang... para mortal sin pagkagbilang. Ay, oo naman. Kaya yung palayaw na lang niya daw, Lakay. Ay, yung palayaw na lang. Huwag niyo na murahin. Ayan, sabihan na lang. Nag-sorry naman na daw. Oo, kahit na kulang ng sincerity yung tama, labas daw sa ilong. Ayan. Oy, mga brethren ha. Teka muna, baka magkalimutan yung mga brethren sa TM Calao Lad sa 136 ha. Nag-imbita sa aming public installation sa March 18. Incoming Worshipful Master Rolly Masangkay, Senior Warden John Fama, Junior Warden Dale Texon. Ang guest of honor and speaker, matikas mula sa BIR, magaling ha. Ang Deputy Commissioner, ayan, Ed Tolentino. Batang Billy Dulay. At ang Franklin Roosevelt Lodge 81, nag-imbita rin sila sa kanilang installation sa March 20. Incoming Worshipful Master Ronald Sindo, Senior Warden Antonio Blanco, at Junior Warden James Del Demetria. Ayan, panawagan kay Katimugan Noble President, Past President, Noble Past President Ronald Yulo, at President Autobot Randy Lau. Your business is our business. Hoy, Lakay, yung mga balikbayan nakasama ni Kyles Bartolome. Ipinapabati niya si Rek Bartolome at Alan Dulay. Nakikinig daw. Mga balikbayan daw ito, Lakay. Ayan, buti hindi sila na-stranded, ano? Ayan, enjoy po ang iyong bakasyon, bossing Rek. Ayan, at huwag mag-stop over sa Dubai. Baka may stranded. Sa bagay, wala na yata stop over ngayon sa Dubai. Gawa niyan yung gera. Si Don Carlos Pobre, ang ano kanyang Chevron report? Philippines Incorporated nag-invest Chevron? Yes, Lakay. Nag-invest ng $3.1 million para sa terminal facility upgrade. Pero dyan yan sa Cebu. Balita negosyo ni Don Carlos. Don. Mag-i-invest ng $3.1 million ang Chevron Philippines Inc., ang operator ng Caltex service stations, para palawakin pa ang terminal nito sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang nasabing hakbang ay para pataasin ang kakayahan ng pasilidad sa mas maraming bariles at domestic shipments. Dagdag pa ng Chevron, layunin nilang magbukas ng mas maraming oportunidad sa mga interesadong maging retailer sa fuel supply. Mission din anya nila ang makapagbigay ng access sa produktong petrolyo at iba pang energy sources sa buong bansa. Ginawa ang investment matapos magkaroon ng agreement ang Chevron at Batangas Land Company Inc. sa mga property nito sa Pilipinas. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58 pesos at 57 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Don Carlos Pobre. Ayan, pero ang sabi nating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay, parang chubibo ang parang siso ang exchange rate ngayon. Dahil sa opening ng trading sa Forex, Sister L, nagbukas sa palitang 58 pesos and 40 centavos per dollar. Ayan, so tumatag ng konti. Kahapon 58.57, ngayon ay 58.40. The road is long with a man. At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ingat-ingat po tayo. Ayan, mainit na naman ang panahon. Ayan, stay hydrated. Ayan, inom po na maraming tubig. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Apit, stay safe. God bless. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. He ain't heavy. He's my brother. Oras most worshipful June Gabionsa. Ayan. Kumusta yung mga nakita natin dyan sa Rockwell?
Na may Ano yun, mga Lakay? bodyguard, ha? Ayan. O yung Rockwell, ito to ba Rockwell? Mini Central Bank na ngayon. Oras eksakto. Alas 19. This time check is brought